Hi guys! Welcome to our second episode ng ating programa, Usapang Mag-asawa with Glenats! At bigyan po natin ng pamagat ang ating segment na Express Depress. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, narito muna ang isang Bible verse for us to ponder. Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. At ito po ang good news natin, while depression make you feel lonely, God is still there for you and He's not going anywhere. So, ang topic po natin ngayon ay hindi po masyado na pag-uusapan at marami pa sa atin ang hindi open-minded sa usapin tungkol sa mental health. Marami na kapag nabalitaan natin na may mga pinagdadaanan ng depression or mayroong pinagdadaanan na mga mental health issues, ang sasabihin nila, naghihinarte lang yan. O kaya man, sasabihin nila, dalhin na sa mental yan, sa Mandaluyong, nasisiraan na yan ng bait, nababaliw na yan. Yun, kasi hindi pa bukas ang isipan nila hinggil sa mga bagay na ito. Ano nga ba ang depression? Ayon sa psychiatry.org, ang depression or major depressive disorder ay isang karaniwan at seryosong sakit na nakakaapekto sa ating pananaw sa mga bagay-bagay in a negative way, lalo na sa iyong emosyon at paano ka mamuhay. Sa kabutihang palad, ito ay nagagamot. Depression causes feelings of sadness and or loss of interest in activities once enjoyed. At kapag ito ay napabayaan, ay maaaring magdulot ito ng malalang mental health issues. Yan, tama ka dyan, partner. At ngayon, upang tayo maliwanagan, may inimbitahan kaming guest na nakaranas mismo ng depression upang kapanayamin kung ano yung pinagdaanan niya, saka ano yung mga ginawa niya kung paano niya ito nalampasan. Mga kabayan, na round of applause po sa ating guest for today, si Mr. Glenn Velasco! Magandang araw nata sa ating mga tagapanood. Magandang hapon din naman. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Ano nga ba yung dahilan kung bakit ka na-depress? Bali, nagtuturo ako noon sa Lyceum nung bago ako gumraduate. Pagkatapos ko gumraduate. Dahil siguro bata pa ako, hindi nila ako nare-respeto at hindi nila ako kinagana. Kaya doon na-trigger yung aking depression. Hala, talaga palang malaki yung impluwensya ng ating paligid sa ating emosyon. So, ano yung mga risk factors or yung mga nag-trigger kung bakit ka na-depress? Siguro isa na doon yung biochemistry. Yun yung chemical sa ating utak na nagdudulot sa atin kung paano tayo maging masaya, maging malungkot. Siguro yung dopamine ko sa utak noon nauubos na. Tsaka isa pa doon, yung personality. Siguro yung pagiging pessimistic ko noon, kaya bumaba yung aking self-esteem. Kaya nag-trigger din ang aking depression. So, biochemistry po at saka personality. So, yun yung mga nag-trigger pala sa kanya. Ganun pala yun. So, ano naman yung mga symptoms na naramdaman mo after matrigger yung depression mo? Ang mga symptoms na naramdaman ko noon, unang-una, pagiging malungkot. Naging malungkot ako, naging matamlay. Pangalawa, nawala na ako ng interest sa buhay. Pangatlo, nagbago na yung appetite ko sa pagkain. Hindi na ako naging maganang kumain. Parang pakiramdam ko, panlasa ko, wala na akong malasahan. Ganun pala. Trouble sleeping, hindi na rin ako makatulog. Tapos, feeling worthless or guilt. Parang wala na akong pakinabang, wala na akong kwenta. At ang pinakahuli doon ay death or suicide. Yun ang dami ko ng beses nagtangkang mag-suicide noon. At dahil noon, pinarehab nila ako. Dami mo palang pinagdaanan, no? So, after mo makalabas ng rehab, ano naman yung mga nangyari sa'yo? After 1 week of rehab, bumalik naman sa normal ang aking sigla. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ko ng antidepressants at every month may follow-up check-up ako sa aking psychiatrist. Pero dahil may history na ako nito, ilang beses din akong naulit ang episode na ito. Okay. So ngayon, ano yung maipapayo mo dun sa mga taong nagdaranas din ng depression, saka kung paano nila ma-overcome yung depression? Unang-una, huwag sarilinin ang problema. I-express mo ang iyong problema sa mahal mo sa buhay. Gaya nga ng ating topic, express your depress.
Yun kasi yung ang hindi ko ginawa noon dahil sinarili ko lang yung problema ko. Pangalawa, humingi ng advice sa mga nakatatanda or sa mga counselors tungkol sa yung problema. Pag hindi pa to malala. Kasi noon, kahit ilang advice na ibigay sa akin dahil malala na nga yung aking problema, hindi na tanggapin ng utak ko yung mga So, payo parang sa akin. nare-reject na lang yung mga Oo, sinasabi sa'yo. nare-reject na lang. Okay. Pangatlo, huwag magdalawang isip na magpakonsulta sa isang psychiatrist. Ito din ang dahilan kung bakit lumala ang aking depression kasi hindi ako nagpapakonsulta. Pang-apat, magkaroon ng activities or yung mga hobbies na mag-segue sa iyong mga problema. Halimbawa, kung mahilig ka maglaro, doon ito ang iyong activities para hindi ka lagi mapaisip sa problema mo sa depression. At higit sa lahat, magkaroon ka ng pananalig sa Diyos at lagi ka lang magdasal. Ayan, maraming salamat sa iyong matyagang pagsagot sa aking mga katanungan. Marami ako natutunan. Sana guys, marami din kayo natutunan. Saka patuloy natin palaganapin ang ating mental health awareness. So hanggang sa muli po, ito po ang programa Usapang Mag-asawa with Glenats! See you all sa sunod naming episode. Bye! God Bye! bless!